Yo, what's up? Welcome back again sa ating podcast, yung Meet Your Locals, MYL for short. And sa lahat nga pala ng mga naka-follow, naka-likes, especially sa Facebook namin, and then kung nakasubaybay ka rin sa TikTok and Instagram, at kung nakapakinig ka na sa Spotify namin, nagpapasalamat kami sa inyo. And then sa lahat ng mga links niya, nasa baba. And then, tingnan nyo na lang. And then follow nyo na rin. And sana, itong episode na to makapagbigay ulit sa inyo ng magandang storya. And thank you sa inyong lahat. Yo, check nyo yung mga social media accounts namin, guys. So ngayon, Pops, special yung araw na to, Pops. Kasi isa sa mga malapit sa akin to, Pops. Ayun. DJ siya sa iba't ibang clubs dito sa Parañaque and then sa ibang lugar din. Oo. Ito nagturo sa akin ng mga ng mga maling desisyon. Joke lang. Ito, pakilala ko na, Pops, DJ Candy. Yun. Thank you. Maraming salamat sa pag-invite. ating podcast, ang MOL. Salamat sa inyo. So Pops, kamusta? Ano bang pinagkakaabalahan natin ngayon, Pops? Ito, siyempre, hindi. Ngayon, tatrabaho ko ngayon sa call center. Bali, ang work ko ngayon sa day job is escalation officer or complaint officer ng campaign namin sa Acquire. Alam ko bawal, pero yun, Acquire yung company ko. Tapos, yun, every Thursday, Friday, Saturday. Yun, normal gig sa Morato. Morato sa Karma Lounge. Tapos, sorry, mali. Sa QC pala, Cubao, Aliyah Bar. Tapos, Paddy's San Lazaro, Thursday, Friday. Yun, check niyo yan. Diba? Kayo dun. Kaya kung mahilig ka sa mga nightlife, especially kung QC boys, di ba, QC girls ka, malamang nakita nyo na si DJ Candy. Yan. So, Pops, short introduction tayo, Pops. Pakilalan muna natin si DJ Candy kung paano ka nagsimula as a DJ. Yun. Sorry, Pin-rehearse ko kanina, siguro kung susumahin, kung babalikan ko, sobrang haba ng backstory kasi yun, original talaga galing ako ng Backboys. So, isa si Boki Barnes sa mga nagturo pero nag-open ng idea sa akin pagdating sa DJ. Una kasi alam nila na paano ba? Techno kasi tawag nila rin pero normally sa amin, puro more on club music kami. So, yun, doon lang din talaga umikot yung life ko. Then, malaking factor sa akin dito yung si Kuya Jeff sa si Tali na wag ka mag-focus dyan. Focus ka sa ganito, sa hip-hop. Then yun. Then, fast forward sa ngayon, more on hip-hop. Lalo na sa OPM na mga lumabas. Siyempre, putok na putok yung OPM ngayon. Sila Laluni, sila Flo G, Skastakli, Hevabi. Yun yung mga normal club bangers ngayon kumpara mo sa mga dati na pokpokan talaga. Yun lang naman. So parang bigyan mo kami DJ nung insights, paano ba man nasasabing techno yung song? Paano ba nagiging yung sa hip hop kasi may certain beat tayo. Okay. May certain beat na sinusundan. Like yung mga bababagal. Paano ba? Pinaka-best example ko yung familiar kayo sa Dilemma. Dilemma ni Nelly. Yun, yung mga ganun style, yun yung hip-hop. Pero yung mga naririnig natin sa TikTok na mga upbeat na mga tine-techno, yun ang mga pero kasi kung sobrang broad sobrang lawak ng term na techno. Kasi ang dami niyang classification Marami siya. Pero normally, yun yung parang mga pang-up. Kumbaga parang sa prime, yun na yung nakainom ka na ng mga 10 bucket ng Red Doors, doon ka palang sasayaw ng sasayaw. Ganun ng style nun.
Yung mga techno music. Ngayon kasi iba-iba na siya eh. May mga tinatawag tayong EDM. Pinakamadaling description yan is yung EDM na mga nangyayari sa hydro, yun, mga ganun. EDM, ano yan? Instance, parang ibig sabihin ng EDM. Electro dance music. Yun. Yun, Yun, electro. Clear para sa mga di Kala nakakaalam yan. electric. Parang ganun. Okay. So mabalik tayo Pap sa yun nga sa pagiging sa simula sa origin story mo. Kailan mo na discover Paps yung talent mo sa pagdi-DJ? Nung ako sa pagkakatanda ko, bata pa ako noon, parang meron kaming turntable, yung sa bahay, yung maliit, yung ginagamit na pang-play ng plaka. So nasira ko na lang yun nung bata ako eh. Parang kakakaskas ko. Tapos, not knowing na siguro umedad ako ng mga around grade 6, grade 5 ako. Punta kami ni Papa ng festival, mall, sa Alabang. Naalala ko pa yung store noon, hanggang ngayon nandun pa yan natay, Music Source. Nakakita ako ng turntable na pan-DJ dun. Sabi ko, unang punta ko dun, tinry ko. Sabi ko, uy, ayos to, gumagalaw. So pagbalik ko nung the following 3 weeks after, hindi siya gumagalaw. Parang, nung una, hindi ko pinansin. Tapos, sabi ko, ay, baka plaka yun eh. Wala man tayong, alam natin, nung mga panahon, hindi naman din tayo nakakaluwag-luwag sa buhay. Tapos, tinuruan ako ni James. James Jamo. James. Jamo. Shoutout pala kay James. Shoutout, DJ Jamo. Shoutout pala. Di yun, si Jamo yung nag-open sa akin ng idea doon pagdating sa DJ. Kaya doon ako natuto ng BPM, ng mga matataas, yung mga 128, mga party music. So, yeah, binigyan niya ako ng mga pyesa. Pero hindi ko pinapansin yung hip-hop nun Hindi ko walang pakialam nun kasi siyempre, patok yung EDM nun, yung mga Dirty Dutch nun. So yun, doon na nga pumasok sila Kuya Jeff noong time na yun na sabi ko, Toro, mag-focus ka sa hip-hop kasi yun talaga yung pinaka-backbone isa sa mga backbone yan ng ng hip-hop, yung DJ, isa sa mga elements yan. Music kumbaga. Kasi art, music, dance yata yun. Tama ba? Tama. Yun siya, doon talaga siya yung backstory nun. Marunong din kasi ako mag-edit, no? Kaya yung similar lang din sa pagpapasok mo ng music. Hindi siya ganun ka-complex. Tsaka isa na rin siguro yung pamilya namin pamilya ko sa mother side na musically inclined din talaga. So, napakalaking importance din talaga nung musically inclined yung family mo. Tama. So marami, tulad nung kay Kuis Jerome natin, Kay Jerome nahimok din siya dun sa music because of sa kuya niya. So ganun din kay DJ Candy, may impact din talaga pag musically inclined yung family. Tama. So, DJ Candy, sa tagal-tagal mo na pagdi-DJ, Pops, may mga times ba na parang minsan naisipan mo na tigil ko na to, na parang napapagod ka na or what? May mga ganun times ba sa pagdi-DJ mo? Dumating ako sa point nung sa pagkakaalam ko, sa pagkakatanda ko, 2015, yun yung pinaka-worst year ko eh. Parang natanggalan ako ng residency noon. Alam mo yung pinundar mong isang bagay na bigla na lang ninakaw sa'yo na magnanakaw. Ganun yung nangyari sa akin. So parang noong time na yun, sabi ko, parang gusto ko nang tumigil kasi kinuwanan na nga ako ng residency. Parang in-under the table ako nun. Pero sa isang banda kasi, na-realize ko yan nung nagtatrabaho, nung graveyard shift ako nun. Parang sobrang stress ko sa office nun. Parang music lang talaga yung nakakapagpakalma sa akin that time na pag nakakahawa ako ng gamit ko, nawawala lahat, nabubura lahat sa isip ko yung negative vibe ng stress. Kaya siguro kung sasagutin ko yung tanong ni Boki Burns, hindi ako tumigil kasi pag nisip ko na stress, kasi yun yung parang escape mo sa stress mo. Sobrang 5 araw ko papasok sa 1 linggo. Tapos magiinom ka, tutugtog ka. Mawawala talaga lahat. Kahit 2 araw, makakapagpahinga. Mawala lang yung yung enjoyment kumbaga kung tinatawag yung sinasabi ko lagi sa sarili ko. Kaya hindi ako tumitigil. Kahit sabihin mong tanggalan nila ako ng ganito.
Parang mindset ko. Matanggal lang kayo, matitilt kayo. Ako, meron akong outlet para kasi, may outlet ako kasi kayo, yan yung kabuhayan nyo ako. Meron akong, side hustle ko to kasi may day job ako eh. Yun yung lagi kong Tama, iniisip tama. eh. So ibig sabihin, totoo pala yung mga sinasabi natin na music is a form of healing din. So Totoo kasama talaga Totoo siya. yun, totoo. 'Di ba? Na ibig sabihin kapag meron tayong nakakausap na pagka tinanong natin gaano ka-importance yung music sa yung music taste mo. Meron ako nakausap na ganoon eh. Sabi niya kapag stress siya, kapag Totoo yun. problemado siya, music lang yung nagpapakalma sa kanya. Oo. So which is true talaga. Totoo yun. 'Di ba? So Totoo. totoo talaga siya. Hindi siya yung parang quotes lang na something. Oo, hindi yun. So music is a part or malaking bagay yung music to tawag dito, mawala yung mga stress ninyo, anxiety or what. Napaka-important ng music. Totoo yun, Oo. totoo. Paps, ganito, tawag dito. Pag halimbawa, di ba, nasa set ka, paano mo siniset up yung music mo? Kumbaga parang nagsisimula ka ba sa medyo mild muna na tugtog, then bago ka bumakbak sa EDM na sinasabi mo, Ayun, or tama. paano yung proseso mo ng pag-set up ng music saka sa vibe ng tao? Magandang question yan. Maraming nagtatanong sa akin nito. Sa totoo lang. As a DJ kasi, mayroon siyang tinatawag na 4 na parte kada isang gabi. Kumbaga may opening set ka, may fuller, fuller, tapos prime, saka closing. So, ano siya, opening set, Wait lang hindi siya yung basta kaskas ka dyan. Oo. Hindi siya Oo, basta, hindi yun. okay, nakita nyo, narinig nyo yung mga technicalities. Meron siyang pattern na may sinusunod. pattern na sinusundan. Okay, may pattern na sinusunod. Hindi porket nakikita mo, kala mo kaskas lang siya Oo, dyan. hindi yun. Hindi, may pattern. So, iisa-isahin natin. So, ulitin natin. Ano ulit una? Yung una, opening. 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 So, si opening, doon na pumapasok si hip-hop, Mga boom bap, o tama ba? mga boom bap, R&B, yan yun dyan siya pumapasok. So ngayon, aakyat ka ng fuller. Doon na siya yung mga parang medyo twerk trap, tapos magta-top 40s ka na kanta. Yung mga sikat. Okay. Sikat. So pagdating mo ng prime, yan yung mga pokpoan alas 12. Yan, bombahan yan. Bomba Oo. talaga yan. Literal. Bomba na. Mga sample ng music na pambomba. Pambomba. Mga, ano yan, mga, hindi nawawala to sa regular set ko Ano All I to? do is win, mga ganun. Ay, hindi. Hindi. All I do is win. Mga Paano bandang ba? paalauna na yan. Okay. Paalauna na yan. Lasing All I na, do- basag na yung lasing- tao. Oo, Basag na yan na. eh. Si pinaka-best example ko dyan is yung Bad or Buya ni David Guetta. Yan yung mga ginagamit Okay. namin pang... So, nasa pang third na ano na tayo, no? Yun na yung pinaka-pick R mo. Tapos, syempre, tulad ng sabi nyo, wasak na ng 2 oras, 1 oras yan. Yun, doon na tayo papasok ng closing na All I Do Is Win hanggang Okay. pamelo na yung hanggang sa matapos na yung isang buong gabi So, na. pag mga pa-closing ka na, so mellow na ang sinasalang niyan, kalimitan. Ay, oo, sobra. Pero ngayon ako, base sa, kumpara sa generation ng 2013 up to 2018, kumpara mo sa generation noon sa ngayon, ang laki na ng diferensya ngayon ng tao. Kumbaga sa madaling sabi, yung malaki na yung bahay alak nila. Oo. yung tolerance. Oo, yung yung tolerance tolerance. sa madaling sabi. Pero sa kung street lingo, bahay alak ng Bahay isang alak. nagiinom. Okay. Kasi umabot na ako sa point na shoutout pala sa taga Golden Touch. Sa Golden Touch, umabot na ako ng alas 7 ng umaga, pukpukan pa din kami. Oo, alas 7 na ng umaga, tirik na araw nun siguro. May mga nag-ano pa? Oo, may nagiinom Bomba pa rin, oh. Bomba pa. rin. Ano pa yun? Pagbalik namin galing ng pandemic, 2022. Yan, kasi nagbukasan na lahat. Like, Oo, yung- parang ano. Sabi ko yung mga tao niyan, eh. Oo. Nagulat ako. Siyempre, madilim na yun sa lugar. Parang akala mo, pag nandun ka sa loob, akala mo, alas 12, alas 11 pa lang. Paglabas mo, putok na yung araw. Alas 7, alas 6, alas 7. Sabi ko lang, inabot na naman ako ng umaga sa lugar na to. Ganun. Ganun na ka-wild yung, ganun na sila ka-hardcore pumarte ngayon. Susundot ko lang dun sa questions ni Boki Barnes kanina. Di ba yung paano ka nagpe-prepare ng line-up? And then, kasama ba sa preparations mo yung laman nung mismong tao? Halimbawa, pag nakita mo yung tao medyo oldies or medyo mid-range, ganyan.
puro teens, gano'n. Kasama siguro, no? Oh, kumbaga parang Oo. nakabase ka ba sa Sa crowd. crowd kung paano yung mga sasalang Oo. mong mga pyesa. Ay. Oo, nakikita mo pa ba sila sa dami nila? Or Hindi, sa paano ba? akin maganda. Yan. Kasi Paano ba yun? sa sobrang open format ko na, open format kasi akong totosin na DJ. Hindi ako yung nakafocus kay ganito, ganyan lang, hindi. Since hindi naman madalang, pero since yung pag-process ko ng pyesa, minsan on the spot eh. Minsan on the spot siya, darating ako doon, minsan wala pa. Galing ka ng opisina ng Sabado, ng hapon, tapos hindi ka nakatulog kasi nga marami pang ginawa. Minsan on the spot, talagang freestyle yun. Kunyari, nakita ko yung mga tao. Let's say for example, puro mga construction or mga galing ng probinsya yung crowd ko. Babanatan ko ng medyo mababaw yan. Pero Okay. pag yung Mga sometimes when we touch, mga ganun. hindi naman yun. Wala yun. Di ko, Alam mo yung para sa akin. Budots ba yun? Budots ba tawag doon? Mga ganun. So usually, Hindi. mga Ano ba tawag doon? Hindi ko alam eh. Parang sa akin kasi ang budots laging nilalagay sa gitna yan eh. Panggitnaan. So ginagamit mo rin pala talaga yun. Hindi kasi siyempre kumbaga tulad nga ng sabi natin sa yung kasabihan na naririnig ko lagi kay Denso is hindi tayo nagpe-perform para sa sarili mo, nagpe-perform ka para sa tao. Tama. Kasi hindi ka magugustuhan ng tao kung hindi ka para sa kanila. Yun yung point ko eh. So, kailangan mong sumabay. Kailangan mo sang sumabay eh. Hindi siya basta lang na ay, ayoko niyan. Ano ko ba? Huwag ganun eh. So, parang ang nangyayari na visualize ko na etong line-up ko is para sa inyo. Ganun. Hindi para sa akin. Hindi yung music taste ko yung nasusunod. Ang nasusunod is yung music taste talaga ng crowd. Oo. Tama, totoo yun. Kasi ako sa 100% na lineup ko, siguro 20% dun ang akin dun. 20% lang yung akin dun. Walang napupunta sa akin dun na yung, ay gusto ko to, ganyan. Yung sarili mong vibe, yung 20%. Oo. 20% yung kunyari. Siyempre kasi, yung vibe ko na 20% na sinasabi ko na yun is para yun sa, although sa kanila pa rin pag pinainggan mo, like yung mga sarili mong version ng Lagabog, sa sariling version mo yun, vibe mo yun pero gusto pa rin nila. Ganun yung idea nung yung 20% ko. Hindi ako yung nagpo-focus sa gusto ko to. Not unless kung festival yung labanan, doon makakaalaman yung doon kasi magkakaroon ng sariling identity sa festival. Unlike, magkaiba kasi yan May iba kasing ginagawa na DJ na pagdating sa process ng lineup nila is festival mode. Nawawala na yung essence ng crowd rin mo. Yun yung lagi namin ini-implement sa mga mga bagong DJ na huwag ka mag-focus sa kung anong gusto mo. Basahin mo yung crowd mo kung magugustuhan ba nila yung susunod mo magiging tatlong kanta mo. Ganun ang lagi kong sinasabi sa mga nakakasabay ko, lalo na sa mga babaeng baguhan na DJ. Okay. Okay, Paps. Speaking of baguhan na DJ, Paps, halimbawa, mayroong isang tao na gustong mag-DJ, ano bang pwede niya gawin para makapagsimula? Kung doon tayo dalawa kasi yan Kung realistic mindset tayo, wala kang pera, hindi ka makapagsimula. Yun. Okay. Yun ang realistic So, kailangan din mind. talaga, Oo. may ano ka. Realistic. Realistic Pera. yun Kumbaga doon tayo sa totoo kasi Pag sa gamit yan kailangan magpundar di ba? kaya pundar. Kasi ako, sa pagkakaalam ko nun, sa bagay, saksi si Boki Burns na nagsisimula ako, talagang nagpundar ako hanggang sa kung asan ako ngayon. Yun talaga. Kahit nagkaasawa ko, nagagalit nga asawa ko dahil siya pa bumili ng bago kong laptop bumili sa laptop nun. Pero although hindi man siya brand new, pero kasi nakikita niya kasing bumabalik yung puhunan. Yun yung una. Pero First thing talaga is mga gamit. gamit talaga. Kasi unang-una ngayon kasi, tsaka sinasabi nila na ito yung pinaka contradicting sa lahat ng mga tao. Kahit sa mga lahat na nakakitang trabaho namin na, may YouTube naman ganyan-ganyan. Okay. Hindi nila alam na kada isang kanta na piniplay namin sa inyo, ang halaga niyan $3.99. Imaginein mo magkano yung 150 isang kanta kung i-convert mo sa peso natin. 150 o 200 pesos. Parang ganun.
Paano ba yun, Paps? Ibig sabihin, meron kayong site na Oo. binabayaran niyo yung music na naka-edited na bago niyo siya makuha? Bago namin siya makuha. So ganun yung proseso. Bale, by pack. Kumbaga by pack siya. Kunyari, parang Spotify. Sa Spotify, di ba, pwede ka mag-download ng kanta na random music na random lineup, random playlist mo. Ganon din sa amin. Kumbaga sa mga rapper, yung mga beat na nilalapatan totoo. nila ng lyrics, binibili din. Parang ganun din sa inyo. Ganun sa amin. Binibili namin siya kasi bale may mga website doon. Pero yun nga, tulad ng sabi ko na it's very contradicting sa mga taong nakakarinig sa amin na meron naman sa YouTube niyan eh. May iba naman Pilipino na remixer. Yung mga si Clay, sila DJ Clay, sila Shockwave, yung mga tropa na gumagawa nun. Binibili mo rin sa kanila. Kasi siyempre yung parang naging royalty fee nila. Royalty fee yun. Royalty fee nila yun eh. Kaya hindi ko rin bawari yun. Kumbaga dito ko lang din na-realize nung naririnig ko sa mga TV na huwag piratahin. Dito ko lang na-realize kasi gumagawa ako pag hinihingi ng tinuruan ko yung kanta ko, yung mga 5 kanta lang yun, pero tapos binenta niya. Nakita ko sa Facebook. Raulo ba ito? Ako gumawa niyo. Paano sabi ko? Nag-comment ako. Dapat piniim na lang ako. Yung Matutuwa mga ganyan senaryo din pala sa ganyan. No? Hindi nawawala yan. Kaya nga nasabi ko na, bato parang baliw ba ito? Ba't di na nga sa'yo, tapos bebenta mo ng mababa. Pero pag pinagtama yung pinaka mismo nagbebenta, siguro, 7 albums worth 1.5, tapos sa kanya bebenta mo ng 800. Di ba? Parang, hindi ka na nakatulong eh. Siyempre, effort na. Tapos, i-claim. Hindi mo i-claim, pero i-claim mo sa'yo, di ba? Sa'yo, sa premium down. Walang ganun kasi siyempre, pinirata mo nga eh. Ganun siya. Ganun ang proseso niyan pagdating sa paggawa ng pag-build mo talaga ng pyesa. Parang ganun lang kasimple yung ginagawa. Hindi siya simple kung isip. Para sa amin, madali siya. Pero imagine, ang layo lang mahirap paliwanag pag hindi namin ginagawa eh. So, yun, tulad ng sagot sa turo, pangalawang sagot ko dun is yung kung may puso ka sa ginagawa. Dedication. Yun nung diskarte, kahit wala ang gamit, kahit kung hiraman mo yung mentor mo ng gamit, okay lang yan. Kasi, ay kita mong ginagamit niya eh. Okay lang yun. At least siya, marunong siya mag-isip, may mindset siya na, mentor, baka pwede ko mahiram, wala ka naman tugtungan. Sige, papahiram ko kasi dedicated ka eh. Tinuruan kita, dedicated ka. Mas okay yun. So, ibig sabihin pala, sa pag-create din ng playlist or what, kailangan talaga meron kang, may taste ka talaga. May passion ka sa ginagawa mo, mahal mo talaga yung music. Oo. Hindi lang siya naging cool sa tingin mo, tapos gagawin mo na siya. It's all about effort. At the same time, it's all about resources din. Oo, totoo yun. Pagka medyo hirap ka sa resources, in reality, kung gusto mo mag-DJ, pag hirap ka sa resources, medyo mapapalaban ka talaga sa gastos. Kumbaga willing ka dapat mag-invest. totoo yun. Yes. Okay. Oo. So, Paps, ganito kasi. Sa akin kasi, pag sinabing DJ, parang dalawang klase siya eh. Yung mga DJ sa bar na nagmi-mix ng mga, alam mo yun, mga EDM. Katulad namin, And then yung katulad nila, kung magigets mo katulad nila Supreme Peace, KMG. May difference ba yun, Paps? Pag sinabing DJ ka na ganong klase, and then yung DJ ka sa bar Teka, na ganong klase. iniisip ko, Anong difference nun, Paps? iniisip ko si Supreme Fist eh. Supreme Fist, di ba yun yung... Sa flip top, yung gumagawa ng mga okay. beat na, sa mga scratches. Kasi ano yun eh, yun. Magandang question yun ah. Ito yung gusto kong i-highlight sa mga tao. Lalo na sa mga, ang makaka-relate na ito kasi normally mga OGs na mga DJ. Okay, yan. Si Supreme Fist kasi, more on scratch DJ kasi siya. So marami kasing klase, marami kasing tawag sa amin. Siguro include ko na lang din yung mga nasa radyo. Yan. Hindi po. Yan, tatlo yun eh. Ako, pwede mo akong isama pwede ako makategorize as battle DJ at the same time club DJ. Sa battle DJ kasi, tulad nila Carlo Atendido, nila... Shangyo, mga ganun. Ay, di si Shangyo kasi talagang ano yun. Actually, konting trivia lang. Si Shangyo is galing ng Sanmig. Naka-bracket ko sa 2017. Kalaban ko sa yung dating Dolce. Oo. Yun, doon ko siya nakalaban si Shangyo.
Talaga Sa magaling na QC, talaga siya no? noon. Oo, magaling na talaga siya noon. Sobrang halimaw sa masyapan yun. So Oh, anyway, galing ng mga ano niya, eh, mga So, mashup ibig sabihin niya. may battle DJ din. may, Oo, may meron battle. din. Bale si Battle DJ kasi, Okay. may dalawang klase yan eh. Dalawang klase yung pinaka ano. Yung isa doon, napasama ako, pero hindi ako nakapasok sa mismong main roster. Napasama ako sa Red Bull 3 Style Academy. Yun yung parang FIBA Asia namin. FIBA World Cup. Oo. Ngayon, ang Olympics ng DJ dito sa buong mundo is DMC. DMC Championship. Yun, yung doon na magpopokpokan lahat ng mga magagaling. Sila Jam Masta, sila In Between, sino pa ba? Mutang ko yung isa, basta ang huling nag-champion dito sa buong mundo. Alam ko parang 20 anyos lang. Ay, 20 anyos, 18 si K-Swiss ng New Zealand. Paano yung criteria niyan, Paps? Kumbaga, paano kayo ini-score diyan? Kumbaga, paano yung proseso ng pagbabattle? Kumbaga, Sa battle. Sa battle talagang more on execution tsaka technicality lang ang tinitignan nila dyan. Sa 3 style naman, ang tinitignan nila dyan, kung paano mo na-execute yung 3 format na nilapag mo. Ganun siya. Kunyari, nagsimula tulad ni... Best example ko dyan since idol ko talaga, si DJ Puffy ng Barbados. Nagsimula siya ng island. Simula siya ng island. Hanggang sa nabuo niya yung set niya ng hanggang hip-hop trap. Depende kasi sa Depende sa pasok ng mga depende music. sa format ng ginawa mo. Pero normally, ini-scorean ka nila dyan sa technicality and execution mo. Tsaka sa difficulty kung paano ka gumagamit ng scratch, kung paano mo ginagawa yung routine mo all throughout. Ganun siya. Okay. Okay. So, break muna kami saglit. Marami pa tayong pag-uusapan Yun. about Yeah. DJ Candy. Let's go. Welcome back sa ating Yun. podcast, MYL. At Let's go. nandiyan ka pa rin hanggang ngayon. Alam ko marami kang gustong marinig about sa guest namin today. Hindi na namin patatagalin yan. DJ Candy, Yun. paano mo masasabi na or ano yung mga dinaanang struggles, 'di ba? Sa DJ Candy. As a DJ. Sa DJ Candy. Tulad ng sabi ko kanina, struggles ko lang talaga is yung mawalan ng residency. Siguro, it happened to me twice eh. So, yung isa, parang tulad ng kwento ko kanina, na-under the table ako. Alam mo yung preparado ka na dami mong nin-invite, tapos... Residency, Paps, ibig sabihin yung sa club. Yun. Okay. Actually, sarado na siya ngayon eh. Isa sa pinakamalaking well-known bar, top bar sa BF. So, Okay. wala na siya ngayon eh. So, dating tabi ng Revixon, si Armada. Revixon. Si Armada. Classic yan. So ibig sabihin ng residency, yun yung mga parang regular ka doon. Oo, regular Ayun, yun. tama, So mismo. residency pala tawag doon. Residency ang tawag sa kanila pag sa DJ. Okay. Yun. So, yung regular gig ko, nakuha ni DJB. Hindi na mag-name drop, pero nakuha niya. Pero, nakakatawa nun kasi, siguro parang a year after, 2018, yung nag-gold tayo. Yung costume natin na gold. Naiwan ko sa amin gold ng world natin. Suot ko yun, naalala ko nun. Parang, naginom ako sa isang place dito. Nakita ko siya. Nakakatawa lang. Sorry, share ko lang. Nakakatawa lang kasi ako yung argabyado. Ako pa yung hinahamon ng suntukan nung umagaw ng pesto ko. Ay ko, baliw ka ba? Ay, kung ganun. Ikaw na nga may kasalanan, ikaw pa may ganang magalit. Ilang beses na ako nakikita sa total noon. Nakikita niya ako sa Stone noon. Hinamon ako wala na rin yun. Wala na rin. Hinamon ako ng suntukan. Tatawa ako, sabi ko. Parang, feeling ko kilala mo yun. Alala mo yun. Hindi ko naman, ayoko rito sa ere. Pero, kilala mo yun. Kasama natin yun dun sa kabila. Okay. Yun. Sabi ko, hindi na para, pero eventually nung nakasama ko siya netong recently, 2020, ito ba tayo dun sa Kabiasnan? 2022.
Kasi representative ako ng ng Beef Express noon eh. Kumbaga parang si Bok yung nagpasok sa akin nun. Eventually nagkaayos kami nun eh. Nagkita kami ulit. Ah, nun. kilala ko Parang na yun, kilala parang ko na. part na rin siya ng, syempre medyo, ano pa eh, pag nagmamature talaga yung tao. Oo, Bro, totoo yun. Totoo parang yun. minsan kailangan nyo rin talaga magkaroon ng beef eh. Para mas sumolid talaga yung Tapos, relationship. yung second ko naman is, eto dito lang, siguro recently lang din to, 2022 din. Sa ano naman to? Pip Express ba yan? Doon ba sa Kabiasnan yan? Ay, hindi ito. Sa Beef Express, ano yun? Ay, sa Kabiasnan Food Park, talagang manipulative lang talaga yung mga naging eksena nun eh. Si ano to, sa somewhere south to. Oh, okay. Somewhere, dito sa May Las Piñas siya. Yung may nakapagsabi lang dun sa parang kumuha sa akin or should they say yung bar owner na which is close namin. Yung may-ari ng club na yun. Club na siya ngayon. Eventually dati siyang bar tapos ngayon club na siya. Pinapahinaan lang yung music. Pinapahinaan yung music. All of a sudden tinanggalan na ako ng set doon sa lugar na yun. So parang very irrelevant yung reason kung bakit ako tinanggal doon kumpara dun sa komento nung may-ari. Which is nakausap ko siya. Personally may-ari nun na nag-sorry sa akin kung natanggalan ba daw ako ng set or what. Sabi ko, hindi po yun ma'am, walang problema, parte ng trabaho namin yun. Kasi ako marunong naman ako umunawa pagdating sa ganyan. Siyempre, nagpapatakbo ka ng negosyo. Hindi ko lang na tanggap na tinanggal mo ko dahil mali yung deliver sa'yo ng may-ari. Versus dun sa nalaman kong kwento. Mali yung deliver mo sa akin compare dun sa ano. Ano ko, para ako in-exile dun sa isang bar na hindi nagkakatao. Oo, totoo yun. Yun yung pinaka two struggles ko. Kasi kung babasihin natin, masyadong malalim yung naging unang struggle ko kasi kaya nga ako nagtrabaho ngayon dahil doon sa una ko. Pero hindi na para balikan, pero okay na ako ngayon. Ito, Pops, question. Tawag dito. Nakaka-apekto ba sa performance sa set mo? Pag halimbawa yung isang club, walang katao-tao, tapos tutugtog ka. Yun, isa pa. Ay, gandang question. Actually, recently ko lang na-experience yan. Recently lang. Same din ng pangalawang struggle ko. The whole night na tumugtog ako starting from 9 up until 3. Never kaming pinasukan ng tao. Not unless puno na yung kabila, nag-aantay lang na may lumabas. Doon lang kami nagkakaroon ng tao. Yung tipong may pumasok na isang tao, broken hearted pa, no? Totoo! Hindi pa na-enjoy yung music eh. Oo. Parang nakakatawa pa nun, sabi sa akin ng may-ari nun, nagreklamo doon sa nagpa-relieve. Sa nag-relieve. Paalis-alis daw ako. Sabi ko, parang isip-isip ko, nag-iisip ka ba? Wala kang tao. Anong gagawin ko? Tatanga ba ako rito? Tutugtog ako ng, hyping ko sarili ko. Diba? Parang, kumbaga para mabuhayan para kami mabuhayan. Siyempre, kailangan namin hindi namin alam kung ano nangyayari. Magka-crowded kami lang. Yung crew, yung may-ari. Tapos tatatlong peraso na nag-request pa sa akin ng Taiga. Buti nga, nag-request pa ng kanta ni Taiga, kaya okay na eh. Okay na ako ron. So nakaka-apekto talaga na. Malaking factor yun. Yung hype ba? Hype factor. Ikaw, oo. Totoo Mas yun. maraming tao, syempre mas hype ka. Hindi mo mararamdaman kasi parang sa trabaho yan eh. Parang pag wala kang ginagawa, parang bagal ang oras. Pero pag may ginagawa ko, gulat kayo, alas 7 na pala ng umagan, dito pa ako. Diba? Yun nga sabi mo nga kanina eh. Alas 7 na pala eh. So, ibig sabihin, nag-enjoy ako nung day. Ibig sabihin, nag-enjoy ka. Talaga ako nung malala nun. So ito, Pops, matanong ko lang, ilang taon ka na sa scene, sa pagdi-DJ mo? Ay, magandang question yan. Medyo medyo matagal na. So, starting from since 2010. When So mga ilang years, mga 23, 24 years, gano'n. Hindi naman. 14 years in counting ngayon. Kasi nasa Backboys na ako nun. Binalansi ko siya eh. DJ tsaka pagsasayaw nung time na yun. So, pag may gig ako ng Friday, Saturday, hindi ako nakapag-rehearse nun. Pero, ayun, 14 years in counting ngayon. So, may dekada na rin. Sa 14 years na yan, Pops, meron ka pa bang mga gustong ma-achieve? O legacy na gustong iwan? Sa akin kasi paano ba? Sa akin, nung nagsisimula ako together with my other friends,
na nakakasama ko lagi pag nagpupunta ako ng San Pedro. Central San Pedro. Oo. Kasama ko dyan. They're saying na one day you will be there sa festival. Siguro isang part ng legacy ko na nakatungtong ako ng mga festivals is dalawang tao. Isang tao lang talaga. Sila yung nagbigay sa akin ng opportunity, nagbigay ng Actually, marami silang nagbigay ng opportunity. Pero yung pinto na ibinigay sa akin ng mga tao na to, talagang parang masasabi ko na isa ako sa mga pioneer. Siguro sisimulan ko yung isa sa mga legacy kong na-achieve. Yung maging part ako ng Hip Hop International. Kasi, kundi dahil kay Tali, kay Kuya Jeff, tsaka sa inyo, sa'yo, kasi kasama kita lagi nun, hindi ako makikilala ng Move Manila. Hindi rin ako makikilala ng staff ng HHI nun. And sa dance community. Oo, sa dance community yun. The same time, masasabi ko na hindi namin kumbaga parang masasabi ko sa sarili ko nun na si Playbamatics kang kahilera ko nun eh. Kilala mo si Playbamatics kasama ni Mr. Mainit dun. Playbamatics si Q-Work. Yun ang mga kasama ko nung time na yun, si Jazz ng The Project. The Project. Ngayon, nagugulat na lang ako si Prince Palatuob, DJ na. Si Aye Aye ng R16. Nagulat ako, DJ na rin ngayon eh. Madami sila Tolo, madami. Sila Tolo, alam mo yung si DJ Lunyo. Bago maging DJ yan, literal na magaling lang sumayaw yan. Pero nung gulat ako, kilala na lang yung bilang DJ. Pero masasabi ko na isa ako sa mga nakahilera nung time na yun kay Flavamatic sa kay Just. Kasi si Just kilala na talaga nun eh. Kumbaga parang ako yung pinaka-underrated nung time na yun eh. Yun yung isa ko sa legacy. Tsaka yung mapunta ako makatugtog ako ng festival. Yun yung mga legacy kong na-achieve ko na parang ako. Hindi na ako aim para sa ganun eh. Yung wala na akong pakialam. O hindi naman walang paki, pero wala na akong time para abutin kasi naabot ko na yung gusto ko ng In short, parang okay na. Okay na ako. Goods ka na. Oo. Okay. So may mga message ka ba sa mga aspirant or mga gustong mag-DJ din? Oo. Balang araw, may mga message ka ba sa kanila, mga tips or Mga message dun sa mga gustong tahakin. may mga tips, mga ano. Pagdi-DJ. Ikaw, Tatawa ako. Hindi, siguro sa mga nag-starting from DJ. Alam ko, nasabi ko to kay isa sa mga naka-back-to-back ko last 3 weeks ago. Si Sam Andres. Babae yun, babae. Kasi hindi niya alam, kasi ako kasunod niya eh. Sabi niya rin sa manager ng Paddy's nun, sabi niya, grabe yung kasubay ko, parang ang galing-galing niya, parang ano. Kasi kumakamot na ako nung time na yun kasi kapokpokan na yun eh. Pakit na ako. Hindi, umaalalay ako nun. Sabi ko sa kanya, yung iniiwan ko lang lagi sa mga nagsisimula or yung marunong na. Sabi ko, andun na, alam niyo na yung skill. Kailangan marunong lang kayong bumasa ng tao. Kasi pag ang skill mo, madali kang masabing magaling pag magaling kang bumasa ng tao. Kung ano gusto ko ng taste niyan. Lagi yun lang sinasabi ko. Tsaka, common sense sa'yo, practice ka ng practice. Wala namang ganun pa rin eh. Wala namang mangyayari. Sasabihin nila na, hindi, practicein mo lang to. Kaya mo yan, magaling. Hindi eh. Mag-honest so lang. usually ng mga estudyante mo, mga babae. Ay, hindi. Ano lang? Ito, papasok na yung medyo satire na ano, Pops. Satire. Confirm lang natin, Pops. Confirm. Pag sinabi bang DJ, Pops, totoo ba pag sinabing DJ babaero daw? Maraming babae, gano'n. Sasagutin ko yan. Kasi, nung nakaraan huli tayo ni Commander. Joke lang. Hindi. Ano lang siguro nung bago ko ikasal, talagang aminado ako ron. Nakasama ako sa maling tao nun. Kung nasaan ka man ngayon. Hindi. Lahat kami nun. Parang... Pwede basta ako dyan, ha? Oo, alam ko naman yun. Hindi, talagang totoo yun. Talagang totoo yun. Kasi may sinasabi sila na kahit hindi man gwapo DJ niya, basta magaling ka tumugtog. Tapos talaga box. Yun. Ganun siya. Ako, hindi ko masabing ano.
Hindi ko naman masabing galing ako na magandang lalaki, pero magaling akong tumugtog. Nakaka-uwi tayong babae. Sinagot yung question natin. Pops. So, sinagot. maraming salamat, Papi. Okay, yun. Ano ba, saan ka ba nila pwedeng mapanood? May mga ka ba, gig or regular na... Future plans. Future plans, Yeah. mga regular na shows. Sana pwedeng maispatan. Sa akin, yun nga, tulad ng sabi ko kanina onset, bago tayo mag-air is, nasa Padis San Lazaro ako ng Thursday. Yes. Tsaka San Lazaro, Manila. Manila, okay. Padis San Lazaro, Thursday. San Lazaro, Thursday. Tapos, every Saturday, tulad mamaya nasa Yeah, mamaya. Cubao, nasa Cubao ako, Aliyah Bar. So, Aliyah Bar Cubao. Check sa niyo may yan. likod ng Sogo, kaya yung mga pagkatapos mag-inom, alam nyo na. And then, Pops Sampal. Ayun, yun lang naman. Kasi hindi naman ako kumukuha masyado ng regular gigs. Kasi nga, syempre, morning shift yung hawak ko. So, hindi talaga ubra na mag-araw. Tulad, May mga pag-guest list ka ba dyan? Guest ako, list. putik. Punta Sa- lang ka. Si Nimrod. Yan, shoutout pala kay Nimrod. Kasama ko nung, siguro nung nakaraan. Kasama ko si Nimrod. Hindi, naalala ko lang kasi. Binisto mo naman. Hindi. Si Nimrod, ano talaga yun? Nagbago na siya. Kung nakikinig ka ngayon, nakikinig ka man, kung sino ka man, nagbago na siya. Yun, so check nyo yan sa San Lazaro every Thursday. and Aliyah then Bar. Aliyah Bar. Tsaka- Ngayong Sabado, yun. Thursday, Check nyo. Friday, nasa pa. Pwede ba i-clip yung kanina? Hindi, no? Hindi, wala na edit yung Wala na edit. Wala ka tayong script. Ayun. yun. Bigla na lang lumalabas. Hindi, nagulat lang din ako. Siyempre, naalala ko si kaibigan ko eh. Yun, so supportahan nyo si DJ Candy. And maraming salamat, DJ Candy. Yun, maraming Okay. salamat din sa pag-invite sa akin. Okay, so Solid. thank you so much sa ating episode. At syempre, kinaugalian natin bago matapos yung episode natin na to, bigyan mo kami ng 3 words na mag-describe as DJ Candy. Words? Long salita lang. 3 salita. Single word lang. Ano lang, tayo. Actually, 2 lang to. Hardworking lang ako eh. Hardworking. Hardwork. 3 ba? Hardworking. Working, sa passionate. Passionate. Let's go. So yun, maraming salamat sa inyo, sa lahat Lang. ng mga nakatutok, nag-follow or what. Share nyo na yung aming page. At yun, thank you sa lahat ng mga possible pang mga artists na sasalang dito. At message nyo kami kung interested kayo na marinig yung story nyo. At the same time, makapag-inspire kayo sa iba like nung ginawa natin today. Napaka-inspiring nung napag-usapan natin about DJing. Actually, ngayon ko lang nalaman yung mga ganun eh. Okay, so yun yung silbi ng podcast na to. At ito talaga yung silbi ng MYL, ng Meet Your Locals. And then sa susunod pa ng mga episodes, magkita-kita ulit tayo. MYL, Quiz Gerald, Boke Barnes, DJ Candy, Yo, what's up? MYL is now signing Signing off. off. Yun, thank you.